The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Pastor Jeff, morning! Good morning, Ted at Cha. Yan, kalmahan natin yan, Brad Ted. Kailangan talaga natin yan. Grabe no, nagulat ka ba sa mga ni-reveal kanina ni Mayor Benji? Pero ayan, Oo. pampakalma dito sa mga matinding emosyon ng mga kapatid natin na nasa comment section, maging yung mga nakikinig sa atin ngayon na hindi makapag-react. Pero ganun din yung pakiramdam nila. Pastor, anong magandang balitang hatid mo sa amin ngayon? Alam niyo po, sa mga nakikinig, kaya maganda tong programa natin na to sa loob ng 4 na oras. Meron tayong nagdi-deal tayo sa mga temporal issues at physical issues. Itong mga tangible, kumbaga, nakikita natin yung corruption and all, pero may spiritual. Meron tayong mga nangyayari sa invisible arena ng buhay na alam natin na meron tayong kakahinatnan. Okay, pagdating ng panahon. Kaya again, as much as we want to be frustrated, pero sinasabi, kalma lang, Brad Ted, at yung eternity ng mga yan, hindi nila gugustuhin. Anyway, tutuloy ko na po. Share ko lang po yung naging Bible reading time ko, yung quiet time na tinatawag habang ako ay nagmumuni-muni sa paglalayag natin ngayong 2025. Naalala ko po yung kwento ni Noah, makaka-relate yung mga kinokomentarista na aking kaibigan dito. Di ba inutusan siya ng Diyos na gumawa ng arko dahil sa sobrang sama ng mga politiko tuloy, ng sobrang sama ng mga tao sa mundo. At si Noah lang nasumpungan niyang matuwid. Nagdesisyon po ang Diyos, lipulin na lahat ng kasamaan sa mundo, magsimula na lang muli dito kay Noah at sa kanyang pamilya. So gumawa siya ng arko, ang utos sa kanya, gumawa ka na may 3 palapag. Sinlak ito ng mga modern day cruise ship ngayon, doon nga sinunod siguro yung sukat na to, single door lang ang gagawin, isang pintuan lang po, may ventilation lang sa taas, sasama lang doon ni Noah yung kanyang asawa, yung kanyang 3 anak na lalaki, at yung mga misis na to. So total lang po, mga 8 tao lang sila. It took 120 years na ginagawa itong arko na to. So imagine niyo po, no, yung binibigyan ng Diyos talaga ng panahon magsisi yung mga sangkatauhan dahil nagpipreach din si Noah kung ano purpose na to. Kasi sa kabila ng mga pangungutya ng mga tao sa paligid niya, pinagtatawanan siya kasi nga, ano ba ginagawa mo na yan? Never pa sila nakakita ng arko. Unang-una, hindi pa umuulan sa mundo na yon. Ever since, hindi pa po umuulan sa tanang buhay nila. So wala silang idea ng baha, bagyo, ano man yon. So nabuo na po yung arko, pumasok na lahat yung pares ng hayop na pinadala ni God at pumasok na rin yung 4 na pares ng tao. Ito yung gusto kong i-share sa inyo na dapat natin maintindihan. Sabi sa Genesis 7 verse 16, ayon sa iniutos ng Diyos kay Noah, pinapasok niya sa barko ang bawat pares ng lahat ng uri ng hayop na lumalapit sa kanya. Pagkatapos, isinara ng Panginoon ang barko. Gusto ko mag-focus tayo sa huling binitawang salita, no? 'Di ba? Sinunod daw lahat ng ginawa and all. Sabi dito, pagkatapos, isinara na ng Panginoon ang arko. Yes, sinunod ni Noah lahat ng utos ng Diyos, but at the end of the day, si Lord po ang nag-secure kay Noah at sa kanyang buong pamilya. Hindi sinabi na at isinara na ni Noah ang pintuan ng barko. No. Si God po nagsara, ipinasok sila. Kaya po, ang point ko lang dito, habang tayo maglalayag ngayong 2025, as much as we want to secure yung future natin, yes, nagtatrabaho ka, yes, nagsisipag ka, kailangan yan. Yes, nag-aaral kang mabuti, kailangan yan. Pero pag wala si Lord sa picture, makikita mo maraming butas yan pagdating ng panahon. Ang dami kong kilala, sobrang yayaman pag wala ang Diyos sa picture, may insecurity, may fear. Kaya yung mga nire-report ng aking kasamahang komentarista, kailangan ng mga yan, yung mga nire-report ni Ted, kailangan mangurako taon-taon yan kasi kailangan mo i-secure. Kasi walang Diyos sa picture, ayaw mong sundin ng Diyos, ayaw mong lumaban ng patas. So taon-taon, kailangan mong magkamal, i-secure yung position, mag-e-election ngayon, kailangan mong pumatay para ma-secure ang position mo kasi nga, ikaw ang nagsasara ng arko mo at sinisigurado mong walang makakapasok na tubig. Pero hindi yan magiging secure. There will be no contentment. Walang seguridad, laging may takot. Kasi sa totoo lang, kung meron kang seguridad, di sana ilang milyon na yung nasa pera sa bank account mo. Sana tumahimik ka ng mangurakot. Pero hindi. Yan po ang nature ng fear ni Satanas. Tatakutin ka, kailangan mong magkamal, kailangan mong gumawa ng illegal at immoral,
Dahil at the end of the day, ikaw ang nagsasara ng pintuan ng seguridad mo. Pero hindi po. Hanggang mamatay ka, hindi ka magiging sigurado dahil sa dami kong na-witness ng mga taong pilit isinasara ang pintuan ng seguridad nila hanggang sa deathbed, hanggang sa kama ng kamatayan nila. They are not secure, they are not content, nag-iisip pa rin kung paano kikita ng pera sa immoral at illegal na pamamaraan. Nakakatakot lang po yung ending ng mga yan. Kaya gusto ko i-remind kayo, Genesis chapter 7 verse 16. Ayon sa iniutos ng Diyos kay Noah, pinapasok niya sa barko ang bawat pares ng lahat ng uri ng hayop na lumalapit sa kanya. Pagkatapos, isinara ng Panginoon ang arko. Ay manalangin, Panginoon, sa kabila ng mga payo ni Chacha na kumalma lang, napakahirap Lord talagang kumalma. Pag nakikita mong harap-harapan ang mga illegal at immoral na pamamaraan ng ilang taong nasa kapangyarihan. Sana nga kung pera nila yon, pero Lord, pera namin yon. Bawat tubig na binibili namin, mayroong tax. Bawat prutas na binili ko kahapon, nataksan ako Lord. Kaya Lord, ano ba magagawa namin kundi ipagdasal Lord ang sitwasyon. I-call out ang ginagawa nila at bilang mamamayan Lord, kung kami nasa posisyon, may plataforma kami, katulad ng mga nagko-call out sa mga gumagawa na to, Lord, bigyan niyo po sila ng lakas. Patuloy niyo silang bigyan ng boldness to call out what is sin. Even ang anak mo si Jesus, hindi nangimi na tawagin ng mga tao makasalanan at i-call out sila. Kaya Lord, today, tulungan niyo lang kami Lord na masecure ang aming future. Hindi sa sarili naming kapakanan, ngunit ikaw, Panginoon, na magsisecure ng aming future. Kaya Lord, patawarin niyo po kami. Even sa amin, yung mga ginagawa rin naming maling pamamaraan, tulungan niyo kami Lord maging righteous sa paningin mo at ikaw ang magsasara ng aming pintuan upang kami ligtas sa loob ng aming arko. Salamat Lord sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lord, muli po maraming salamat sa araw na ito sa mensahe pong inihatid sa amin ni Brad Jeff. Lord, salamat po. We pray Lord para po kay Brad Jeff. Lagi niyo po siyang aalagaan. Bless his mission. Ang kanya po mga kasamahan sa pagpapakalat po ng magandang balita. Lord, kayo na po ang bahala sa kanila. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat Brad. Thank you very much. Kumbaga, para kang tawag doon, para kang gusto mo nang sumabog. Oo, nagpupuyos. Pero dahil sa magandang balitang yan, humupa ang iyong damdamin. Praise God. Salamat muli, Brad Jeff. Thank you so much. Alam mo, Brad Ted, sana yung sabi mo kasi lagi, tulog pa yung mga taong gusto nating paringgan eh. Kaso, baka iba namang gising. Okay? At ang dalangin ko lang sila'y magbago. Katulad ni Noah, 120 years. Preach lang siya ng preach. Magugunaw ang mundo, magsisi kayo sa mga pangungurakot nyo. Walang nakinig, Brad Ted. Kaya walang sumama sa kapamilya niya. So, hopefully sa atin may makinig. 4 na taon na akong nagpipreach dito every morning. Sana may gising na kahit isang huwag na natin sabihin kung sino. Ayan, Brad Ted. Actually, may naiwan dyan nung sinarahan yung pinto kasi siya ang inatasan ni Noah, nasarahan yung pinto. Kaso naiwan sa labas. Oo. Pero hopefully naman, pero gladly, nandiyan pa siya si JPE, di ba? Gusto ko happy ka. Di ba siya yung inutusan? Oo! Pakisara yung pinto, ah! Baka Siya pala yung nautusan. sumabit ka! Oo. Tama. Tingin ko nga, nakagawa ng maliit na balsa. Oo nga. Pero nag-survive. Matagal na Bata-bata pa panahon. siya noon, Brad. Oo. Siya yung katuwang noon nung naghahakot nga ng mga hayop papanik doon sa Siya pala arko. nagsara ng pinto. Siya ang inutusan ni Noah na magsara ng pinto. Di naturo sa akin yun na siya pala nagsara ng pinto. Biblia yun. Oo. Iba yata yung nabasa mo. Ha? Iba. Hindi, okay. Sige, joke lang kayo naman. Okay. Sige po. Salamat, Brad Jeff. Thank you. Brad Ted, salamat din sa aking kaibigan si Jing Nomat ng SMDC. Thank you for listening. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides.